Kagaya ng iba ay dating hindi ako naniniwala sa kababalagan. Tulad ng engkanto, barang at lalong-lalo na sa aswang. Sa tuwing nakakarinig ako noon ng ganyang usapin ay sinasabi ko sa aking sarili na gawa-gawa lamang yun ng mga tao at katang-isip lang. Pero isang pangyayari ang nagpabago sa aking pananaw tungkol sa mga ganitong kababalaghan. Itong karanasan din ang dahilan kung bakit naisipan kong magtinuna sa buhay at natutong tanggapin ang mga pagkakamali na aking nagawa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rocky. May asawa at 3 anak sa Pilipinas. Medyo may edad na rin po ako at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa bansang Japan bilang isang fruit picker. Nangyari ang karanasan kong ito noong nagbibinata pa lamang ako. Nasa edad 20 ako noon nang mangyari ang masalimuot na karanasang ito na magpa hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Tubong Maynila ako. Taga Maynila talaga ang aking mga magulang na sina Papa Amedeo at si Mama Anita. 4 kaming magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Ako ang pinakabunso sa aming magkakapatid. Medyo may kaya kami sa buhay noon. Nagtatrabaho si Papa sa bansang Japan samantalang si Mama ay isang guro sa isang universidad sa Manila. Masasabi kong swerte kami sa buhay dahil parehong may trabaho ang aking mga magulang. Ultimong ang luho ko ay binigay nila Mama at Papa. Nakakasundo ko naman ang aking mga kapatid na babae. Maliban na lamang sa panganay naming si Kuya Bon. Lagi itong kontra sa aking mga ginagawa. At lagi na lamang akong pinapagalitan na parabang siya pa ang aming ama. Kahit nung bata pa kami ay ganun na ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung naiinggit ba siya sa akin o sadyang naiinis lamang ito dahil sa kabulastugan na ginagawa ko sa buhay. Matigas kasi talagang ulo ko dati at puro kalokohan lang ang nasa isip ko noon. Nalulung ako sa barkada at hindi na pumapasok sa aking klase. Madalas ay sumasama ako sa mga tropa kong pagbubulakbol din ang alam. Sa tuwing naroroon kami sa paaralan ay ibang-iba ako sa mga kapatid ko noon. Sila laging nangunguna sa klase at laging may parangal na tinatanggap. Samantalang ako naman ay laging bagsak sa mga subjects. Paano ba naman palagi akong sumasama sa gimig na barkada at umiinom ng alak? Palagi na lamang akong pinapagalitan ni Mama noon dahil umuuwi ako sa bahay namin na amoy alak. Minsan amoy sigarilyo. Lahat na ata ng bisyo noon ay sa akin napunta. Hanggang sa lumala pa ito nang tumuntong ako ng kolehiyo. Hindi na ako nakikinig sa mga payo ni Mama noon, maski kay Papa at Kuya Bon. Hindi ko alam kung bakit ibang-iba ang ugali ko sa aking mga kapatid. Naging makasarili ako at iniisip lamang ang mga gusto kong gawin sa buhay. Ayoko nang pinakekealaman ang mga ginagawa ko. Kaya minsan nagbabangayan kami ni Kuya at hindi nagkakaintindihan. Marahil siyang panganay sa aming 4 kaya ayaw niya kaming mapariwara sa buhay. Lalong-lalo na ako. Pero yun ang hindi ko maintindihan dati dahil sa tigas ng ulo ko. Pero hindi ko inaasahan na ang katigasan ng ulo ko ang siyang muntik ng magpahamak sa buhay ko. Isang gabi ay umuwi ako sa bahay ng medyo nakainom at may tama ng alak sa katawan. Nagkayayaan kaming magbarkada kasi na uminom kila Brent na isa sa aking kaibigan. Dahil kaarawan niya nung araw na yon. Hindi ko naman inaasahan na sa pag-uwi ko ay si Kuya ang magbubukas ng pintuan ng bahay. Ganap na pulis si Kuya ng mga panahon na ito at kasalukuyang nanunungkulan na sa hanay ng pulisya. Pagbukas ni Kuya ng pinto, galit agad ang nababanaag kong reaksyon sa kanyang mukha. Na makita niya akong halos sumandig na sa gilid ng dingding ng pinto dahil sa kalasingan. Napangisi pa ako noon kay Kuya na parabang inaasar ko pa ito lalo. At dahil sa ginawa kong yun ay dinakma niya ang kwelyo ng suot kong damit at biglang isinandal ng malakas sa gilid ng pader ng pinto. Galit na galit ang mukha niya at naniningkit ang mga mata habang nakatitig sa akin.
Ano ba, Rocky? Lasing ka na naman. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na magtinu ka na at iwasan mo na yung barkada mo. Wala silang madudulot. Wala silang maidudulot na mabuti. Ganito lang ba yung gusto mong gawin sa buhay mo? Ang maglasing araw-araw? Galit na bulyaw niya sa akin, habang umaalingaw-ngaw ang malakas na boses nito sa buong sala ng bahay. Pwede ba, kuya? Huwag mo akong pakialaman sa buhay ko. Buhay ko to. Ano naman yung karapatan mong himasukan at pakialaman yung gusto kong gawin sa sarili ko? Sagot ko na parang inaasar pa kay kuya. Dahil sa pagkainis ni kuya sa sinabi ko ay sinuntok niya ako sa pisngi. Napadapa ako at bumagsak sa may sahig doon. Tumama ang nguso ko sa maliit na mesang naroroon sa sala at nasugatan ng labi ko. Umagos doon ang masaganang dugo mula sa nguso kong tinamaan. Mahilo-hilo kong nilingon si kuya na nakatayo at masamang nakatingin pa rin sa akin habang kuyom nito ang kaliwang kamao. Ilang ulit niya akong sinabihan na lumayas na lamang sa bahay na ito dahil puro sakit lang ng ulo ang binibigay ko sa pamilya namin. Lalong-lalo na kay mama. Maya-maya dumating ang nanay ko na nagising sa ingay naming dalawa sa sala. Na makita ako ni mama ay nagulat ito at takmang lalapitan niya sana ako pero pinigilan ito ni kuya. Sinabihang hayaan na lamang ako. Kahit naawa man si mama sa akin ay sinunod nito ang utos ni kuya. Dala na rin siguro sa stress sa akin noon ni mama kaya hinayaan niya ako na dinidisiplina na lamang ni kuya noon. Minura ako ni kuya at pinagsabihan ng masasakit na salita. Pagkatapos ay tumalikod na ito at inakay si mama papasok ng kwarto niya. Habang ako ay masama ang loob sa kanilang dalawa. Mas lalo akong nagrebelde noon. Mangilo-ngilo akong tumayo at pinunasan ng labi ko na dumudugo pa rin. Tinungo ko yung silid ko at inimpake ang aking gamit. Sa isip-isip ko noon ay desidido akong lumayas sa bahay. Dahil sa nangyari sa amin ni Kuya Bon. Nagdala lamang ako ng importanteng damit at konting pera mula sa allowance na binibigay ni Papa sa akin kada buwan. Medyo malaki naman yun kaya kahit papano ay hindi ako magutom. At may magagamit akong pera kung saan man ako mapunta. Nang makatapos sa pag-iimpake ay lumabas na ako ng silid at tinungo ang pintuan. Binuksan ko ito at marahang sinarado din kaagad pagkalabas ko. Para hindi marinig ang huni ng aking motorsiklo ay dahan-dahan ko itong hinila mula sa hindi kalayuan ng aming bahay. At doon ko na binuhay ang makina ng motorsiklo. Kahit gabi na ay nagmaneho pa rin ako patungo kila Brent. Naisip ko na doon na lamang ako matulog sa kanila dahil nag-iisa lang naman ito sa bahay nila. Nasa ibang bansa yung mga magulang niya noon. Nagtatrabaho. Mas gusto kasi ng kaibigan ko na doon manirahan sa Pilipinas kaysa sa ibang lugar dahil nag-iisang anak lamang ito. Kaya sunod din ito sa luho. Kagaya ko rin itong bulakpol at may bisyo. Medyo malayo ang bahay nila Brent mula sa amin. Mga 30 minuto pa ang kailangan kong imaneho bago marating ang kanila. Nang makarating ako doon ay wala nang ibang barkada namin. Nabutan ko si Brent na nagliligpit ng mga plato sa mesa. Nag-iisa na lamang ito sa loob ng bakuran nila. Bumusina ako kaya napatingin ito sa gawi ko. Na makita niya ako sa labas ng kanilang gate ay agad na binuksan niya ito at nagtatakang nagtanong sa akin ng, "O tol, bakit bumalik ka ata? May nakalimutan ka ba?" Teka, may dumudugo yung uso mo. May dala ka pang bag." Hindi muna ako sumagot. Pinasok ko muna ang aking motorsiklo sa garahe nila. At maayos na pinarada yon. Isinara naman ni Brent ang gate at saka tumungo sa gawi ko. Tinanong niya ako at doon ko na isinilaysay ang lahat na nangyari sa bahay. Nang marinig yun ni Brent, sinabi na lamang nito na doon na muna ako pansamantala sa kanila. Ayon sa kanya ay mas mabuti na may makakasama niya sa bahay nila. Inaya niya na ako sa loob ng bahay at nang makapasok kami sa loob ay tinuro niya sa akin ang isang silid na aking tutulugan. Kinandado niya ang pintuan at sinabihan na lamang niya akong magpahinga na. Nagpaalam na rin ito sa akin na matutulog na dahil sa inaantok na siya sa sobrang pagod nun. Tumango na lamang ako at nagpasalamat sa kanya. Nauna na itong pumasok sa silid niya na kaharap naman ang silid na aking tutulugan.
habang ako naman ay tinungo na rin ang silid na pinagamitan sa akin ni Brent. Nang makapasok sa loob ng kwarto ay nahiga ako. Masama pa rin ang loob ko sa aking kuya at kay mama. Sa kakaisip ko, hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako noon. Nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ko mula sa bintana ng silid. Dahan-dahan akong bumangon habang sapo ang ulo ko. Masakit yun na parabang puputok ang ugat ko sa bandang mata. Naisip ko na siguro sa epekto ng alak na nainom ko kagabi. Pumunta muna ako ng banyo at naligo. Pagkatapos noon ay nakaramdam na ako ng ginhawa. Kahit papano ay nabawasan ang sakit ng ulo ko. Pagkatapos magbihis ay lumabas na ako ng silid. Nakita ko si Brent na nagluluto ng almusal sa kusina. Bilib din ako sa kaibigan ko nito kahit nakatulad ko itong bulakbol may alam ito sa buhay. Kaya nitong mamuhay ng mag-isa. Hindi katulad ko na walang alam sa buhay at puro kalokohan lamang ang sa isip nun. Nagulat ito nang makita akong gising na. Inaya na niya ako sa pagkainan dahil tapos na rin itong magluto noon ng kanilang almusal. Tumungo ako sa gawin niya. Nagtimpla muna ng kape. Saka umupo na rin sa upuan. Nagtimpla na rin ito ng sariling kape at umupo din kagad. Magkarap kami nun sa mesa. Maya-maya lang ay nagtanong sa akin si Brent. Tol, ano nang plano mo ngayon? Hindi ka na ba papasok sa klase mo? Tanong niya habang ngumunguya ng pagkain. Natigilan ako sa paghigop ng kape at sinagot ito. Ewan ko ba tol? Tinatamad talaga ako mag-aral. Pinilit lang kasi ako ni kuya na pagpupulis ang kukunin kong kurso Tsaka wala pa akong ganang umuwi sa amin. Masama ang loob ko sa kanila ni mama. Naintindi naman yun ni Brent. Maging siya man ay pinipilit lamang ang sarili na mag-aral dahil rin sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Saglit siyang napaisip nun. Maya-maya lang ay nagwika siya na. Total ay wala na kaming gana na mag-aral kaya naisipan nito na magbakasyon na lamang kami sa lugar ng kanyang lolo Pael. Ama ito ng kanyang mama. Ayon sa kanya ay tubong kapis ang kanyang mama. Minsan lamang umuwi ang kanyang ina doon dahil nga sa ibang lugar ito nagtatrabaho. Inaya niya ako kung sasama ba ako sa kanya. Kahit 1 linggo lang ang aming pagbabakasyon doon para ma-relax lang ang isipin namin. Dagdag pa ni Brent na maganda ang probinsya ng Capiz. Sagana sa yaman ng kalikasan. Maraming kabundukan at mga talon na pwedeng paliguan. Sa sinabi niyang ito ay agad akong napaisip at na-excite. Mas mabuti na siguro na sumama ako sa kaibigan ko para kahit papano makapag-isip-isip ako. Sumang-ayon naman ako sa kanyang plano at sinabing sasama sa kanya dahil gusto ko nang magliwaliw noon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Brent. Nung araw ding yon ay nagpabook agad ito ng ticket sa eroplano para makabiyahe kami kaagad. Sa pagsama kong yun kay Brent, ang siyang dahilan kung bakit mararanasan ko ang masalimuot at nakakatakot na pangyayari na talagang nagpabago sa ugali ko. Kinahapunan ay kinandado ni Brent na mabuti ang bintana at pinto ng bahay nila. At ang aking motorsiklo ay pinasok ko sa loob ng bahay para siguradong hindi ito mananakaw. Bumiyahe na kami. Pasado 1:00 ng hapon kami umalis nun. Sumakay kami ng taxi mula sa kanilang bahay hanggang sa airport. Mahigit 1 oras din ang biyahe namin bago makarating doon. Mabuti na lamang at 5:00 pa ang aming flight. May ilang oras pa kaming natitira para makapagpahinga. Nang makarating kami sa airport ay agad na kaming nag-check-in at dahil matagal pa naman ang flight kung kaya't naglibot-libot na muna kami. Hanggang sa mahigit kalahating oras na lang ang natira kaya pumunta na kami sa gate kung saan kami nakatalaga. Ilang sandali lang hinintay namin at pinapasok na kami sa loob ng eroplano. Ilang minuto pa ay lumipad na ito. Mahigit 1 oras ang binyahe ng eroplano bago makarating sa airport ng Roxas. Pagkarating namin ay nag-ukupa si Brent ng tricycle para mabilis kami makarating sa bahay ng kanyang lolo. Binanggit ni Brent sa driver ang baryo kung saan kaming tutungo pero nakita kong magdadalawang isip pasada itong driver na ito at nababakas ang pag-aalala sa mukha ng nasabing tsuper.
Tumanggi ito nung una pero sinabihan ito ni Brent na dodoblehin ang bayad. Marahil ay nang hinayang ang driver sa kikitain niya kaya sumang-ayon na lamang ito. Kaya ayon. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng highway ay tahimik lamang ang driver. Hanggang sa makarating kami sa isang intersection. Lumiko kami pakaliwa. Mula sa sinag ng ilaw na nagmumula sa tricycle ay nakita kong puro talahiban na ang aming nadadaanan. At sa kabila naman ay tubuhan. Lubak-lubak din ang daan kaya pagewang-gewang ang takbo ng tricycle noon. Dahil nakapwesto sa loob ay kitang-kita ko ang aming unahan at nang nasa kalagitnaan na kami ng kalsadang ito, napahinto bigla ang driver ng tricycle. Napamura. Habang ako naman ay nauntog sa unahan dahil bigla itong umapak sa preno. Si Brent naman ay nasa likuran ng driver. Nasa pasubsob ito sa lalaki. May itinuturo ito banda sa unahan namin. Pagtingin ko sa unahan ay bigla na lamang akong natigilan ng makita ko ang isang matangkad na aso. Halos hindi pa ito makita dahil sa napakaitim na kulay niya. Nasinagan niya ng ilaw ng tricycle kung kaya't nakita namin na nakaharang ito sa gitna ng daan. Ilang metro lamang ang layo nito mula sa kinaroroonan namin. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa buong buhay ko, ngayon lamang ako nakakita ng ganitong aso. Napakapayat nito at kung hindi ako nagkakamali ay umaangil ito habang naglalaway. Ang mas matindi pa doon, nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata habang nakatingin sa aming direksyon. Mukhang susugod ito sa aming tatlo. Nagulat ako nang malakas na napamura ang lalaki at mahigpit na hinawakan ng manibela ng tricycle. Nagsalita ito gamit ang kanilang lengguwahe na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Pero ayon kay Brent, ang sabi nito ay humawak umano ng mabuti sa tricycle. Babanggain niya umano yung aso sa bandang unahan. Hindi umano normal na aso yon kundi isang aswang. Maghanda daw kaming dalawa. Nalata akong takot din ang boses nito habang sinasabi ang mga katagang yon. Naintindihan ito ni Brent, kaya nga sinabi niya sa akin kung anong ibig sabihin. Ayon sa kanya ay kailangan naming kumapit ng mabuti sa tricycle dahil sasagasaan niya umano ang asong aatake sa amin. Sinabi niyang hindi ito pangkaraniwang aso lamang. Sinabi ni Brent na aswang yun na nagaan yung aso. Nang marinig ko ang pagpapaliwanag ni Brent ay nanindig ang balahibo ko at nakaramdam ng labis na takot. Hindi pa sana ako maniniwala pero nakita kong tumakbo ang asong ito papunta sa aming direksyon. Nakikita ko ang matutulis nitong pangil. Habang naglalaway yun ng napakalapot. Agad namang pinatakbo ng driver ang tricycle pasalubong sa asong yon. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid na dingding ng tricycle at ilang sandali lang ay nasagasaan namin ang asong ito. Tumalsik ito paitaas at bumagsak sa gitna ng kalsada. Pinaharurot naman ng lalaki ang tricycle at hindi na nilingon pa ang aso. Kahit na bako-bako ang kalsada, ay hindi niya na ininda yon. Ang mahalaga noon ay makalabas kami sa talahibang yon. Paglingon ko sa likuran ay hinahabol kami ng nilalang. Narinig ko na sumisigaw na si Brent sa driver na bilisan ang pagpapatakbo dahil baka abutan kami ng aso. Nakahinga na lamang kami ng maluwag nang marating namin ang bukana ng baryo ng lolo ni Brent. Nakita kong tumigil ng aso sa kakahabol sa amin at tumiba na ng direksyon na tinahak. May mga ilaw na sa kabahayan kaming natatanaw mula sa hindi kalayuan. Kahit medyo madilim ang paligid ay tandang-tanda pa rin ni Brent ang bahay ng kanyang lolo Pail noon. Ilang minuto lamang ang lumipas ay tumigil na kami sa harap ng isang bahay. Nang tingnan ko ito ay gawa lamang yun sa kawain at ang bubong ay pawid. Kahit hindi pa nawala ang pagkatakot ko sa asong nakita namin kanina, bumaba ako ng tricycle. Ganon din si Brent. Dali-dali naming tinungo ang nakasaradong pinto na gawa sa kawayan. Habang kami naman ng lalaki ay nanatili sa tricycle.
Pagtingin ko sa aking suot na relo, mag-aalas 10 na pala ng gabi nun. Nakita kong mangilan-ngilan na lamang ang mga bahay na naroroon at malayo na ang mga distansya ng bawat isa. Maya-maya ay nakita kong bumukas ang pinto. Bumungad doon ang isang matandang lalaki. Sa tingin ko ay nasa mahigit 6 na po ang edad dahil sa mapuputi na nitong buhok. Bahagyang baluktot na rin ang likod ng matanda. Nang makita nito si Brent ay bahagya itong nagulat pero saglit lamang yun. Malapad itong umiti at niyakap si Brent dahil sa tuwa. Gumanti naman ng yakap ang kaibigan ko sa kanyang lolo. Pagkatapos noon nilingon niya kaming dalawa ng kasama kong driver at inaya sa loob noon. Uuwi pa sana ang driver pero sinabihan ni Brent na dito na lamang magpalipas ng gabi. Baka makasalubong nito ulit ang asong itim na humabol sa amin kanina. Napaisip din ang lalaki sa sinabi ni Brent. Mas mabuti kung umaga na lamang ito uwi para siguradong ligtas ito. At medyo malayo din ang lalakbay nito ulit pabalik ng airport. Kahit na yaman ito ay sumang-ayon na lamang ito sa sinabi nila. Pinasok nito ang tricycle sa bakuran at maiging kinandinahan ito. Sinamahan ko naman ang lalaki at sabay na kaming tumungo sa gawin ni Brent at Lolo Pael na naghihintay na sa amin sa loob ng bahay. Nang makaupo na ay umupo kami sa upuan na yari sa kawayan. Ipinakilala ako ni Brent sa kanyang Lolo Pael. Habang ang kasama kong lalaki ay saka na lamang sa amin nagpakilala. Leo. Bali magkakilala itong si Leo at si Lolo Pael. Nang magkaharap kaming apat sa sala ay kinuwento namin kay Lolo Pael ang nangyari sa amin. Yung paghabol ng itim na aso sa amin nung nasa Talayban pa lamang kami. Sinabi ng Lolo Pael na normal na lamang sa kanila makarinig ng ganong usapin dito sa kanilang lugar. Maski ito man ay nakainkwentro na ang asong itim na umatake sa amin noon. Kaya't natatakot na ang mga tao na magpagabi sa daan. Pagsapit pa nga lang umano ng alas 6 ng gabi ay nananatili na mga ito sa loob ng bahay. Ayon kay Lolo Pael, na minsan ay may naririnig silang mga alulong ng aso na nagpapahiwatig na gumagala lamang sa paligid ng nilalang at naghahanap ng mabibiktima. Natakot ako sa kinuwento ni Lolo Pael at nagsisi ako na sumama ako kay Brent. Gayun pa man ay wala na akong magawa dahil nandito na ako sa lugar nila. Maya-maya lang ay nagwika si Lolo Pael na magpahinga na muna kami sa kanyang silid nun. Nag-iisa lamang ang matanda doon dahil may kanya-kanyang pamilya na mga tiyahin at tiyuhin ni Brent. Kaya kinukuha siya dati ng mama ni Brent para doon patirahin sa Manila pero ayaw ng matanda na lisanin ng kinagisnang buhay sa probinsya. Kaya nga minsan ang mga tiyahin niya na lang ang nag-aabot ng pagkain na binibigay ng mama ni Brent para sa matandang ito. Ayon kay Lolo Pael na huwag kaming matakot. Nilagyan niya umano ng pangontra ang buong paligid ng bakuran. Kaya kahit anong gawin ng nilalang na yon ay hindi ito makakaapak sa bakuran ng bahay ni Lolo. Napatango na lamang kami sa sinabi niya at nagpaalam na kami ni Brent kay Lolo at kay Leo na magpahinga na kami. Doon kami natulog ni Brent sa silid ni Lolo Pael. Samantalang ang dalawa naman ay sa sala na lamang umidlip noon. Nang makapasok na kami sa silid ay mahina akong nagwika kay Brent ng, "Ano ba yan, tol? Totoo pala yung aswang, no? Hindi ko akalain na makikita at mararanasan ko mismo dito sa probinsya nyo. Uwi na lang kaya tayo, tol." "Ano ka ba? Parang hindi ka lalaki. Sinabi naman ni Lolo na ligtas tayo sa bahay niya dahil may pangontra ng inilagay ito sa labas ng bakuran, di ba?" Dagdag pa nito ay kung susundin lang namin ang sinabi ni Lolo Pael, ay hindi daw kami mapapahamak. Hindi na lamang ako kumibunon. Alam ko na hindi ko mapipilit si Brent na babalik agad sa Manila. Naiga na lamang ako sa papag. Kahit nasanay ako sa malambot na kama ay tiniis ko lamang ang matigas na higaan na yon. Samantalang si Brent ay humiga na rin at tumabi sa akin. Mabuti na lang at medyo malaki ang katre ni Lolo kaya nagkasya kaming dalawa sa papag nun. Maya-maya lang ay nakatulog na kaming dalawa. Pero hindi ko akalain na magigising ako sa ingay. Nang alulong na naman ng aso. Napabalikwas ako ng bangon at pagtingin ko sa aking relo.
Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Nakita ko sa tabi ko si Brent na mahimbing na natutulog. Pinakinggan ko ng mabuti ang tunog na nanggagaling sa labas ng bakuran. Idinikit ko pa noon ang aking tenga sa ilalim sa gilid ng dingding para marinig ang ingay na yon. Narinig ko na parang may hayop na umaangil sa labas. Nakakatakot ang boses ng hayop na ito. Parang galit na galit. Dahil sa kuryosidad na nararamdaman ko ay dahan-dahan kong binuksan ang bintana sa uluhan namin para masilip kung anong hayop ang naroroon. Konting siwang lamang ang pagbukas na ginawa ko para kahit papano ay makita ko ang nasa labas. Mula sa sinisilipan kong bintana. Dahil sa sinag ng buwan ay nakita ko ang isang asong itim na nasa labas ng bakuran ng bahay noon. Nakatayo ito at kung hindi ako nagkakamali, ay ito ang aso na humabol sa aming tatlo kanina. Nakaramdam ako ng takot na mga oras na yon. Kitang-kita ko ang mapupulang mga mata nito na animoy nagbabaga at ang laway nito na napakalapot na tumutulo sa lupa. Nanggigigil ito na makalapit sa bahay pero tuwing iaapak nito ang kanyang mga paa para makalapit, umaatras ito na animoy na papaso ang kanyang mga paanon. Pinagmasdan ko lamang ang asong ito. Marahil takot ito sa pangontra na nilagay ng Lolo Pail. Muntik pa akong sumigaw nang may kumalabit bigla sa balikat ko. Mabuti na lang at natakpan ko kaagad yung bibig ko noon. Paglingon ko si Brent yon. Nagising na rin sa ingay sa labas. Sumilip din ito sa bintana at mahina pa itong napamura nang makita ang aso na naroroon sa labas. Dali-dali nitong sinara ang bintana at napasandal sa dingding. Sinabi niyang sinundan kami ng aso pero huwag akong mag-alala dahil puno umano ng proteksyon ang bahay ni Lolo Pail. Kaya inaya na lamang niya akong matulog muli. Muli na rin siyang nahiga na animoy hindi siya natatakot sa nilalang na yon. Habang ako ay nangangatog na sa takot at nag-aalala na baka sugurin kami ng aso. Ganun pa man ipinili ko na lamang ang mahiga sa tabi ni Brent at nagtalukbong ng kumot. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na ako noon.